Kasalukuyan nararamdaman sa Luzon ang masamang panahon dala ng bagyong Karen na naglandfall sa Baler, Aurora kanina madaling araw. Alamin natin ang latest sa bagyo mula kay GMA resident meteorologist Ginoong Nathaniel Cruz. Mantani, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Maris at mga kapuso. Maraming lugar sa Luzon ang nasa ilalim pa rin ngayon ng tropical cyclone warning signals dahil sa bagyong Karen. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Pangasinan, Tarlac, Zambales at La Union at patuloy na makakaranas ang mga lugar na yan ng masungit na lagay ng panahon ngayong araw na ito. Signal number 1 naman dito sa Metro Manila, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Bataan, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas at Northern Quezon. Malakas sa pag-ulan at bugso ng hangin ang maranasan naman sa mga lugar na yan. Huling namataan ng pag-asa ang mata ng bagyong Karen dyan sa may Bulinaw, Pangasinan at taglay nito ang lakas ng hangin nasa 120 km per hour malapit sa gitna at bugsong hanggang 200 km per hour. Inaasahan nakikilos pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 22 km per hour. At sa forecast track ng pag-asa, patungo na ng West Philippine Sea ang bagyong Karen at kung hindi magbabago ang bilis nito ay posibleng nasa labas na ito ng ating PAR bukas ng umaga. Manatiling IM ready sa maulang panahon sa halos buong Luzon ngayong araw na ito, lalong-lalo na dito sa may western section. Pero dyan sa Visayas at Mindanao na hindi direktang apektado ng bagyo, may mga pag-ulan pa rin pero dulot na yan ng thunderstorm. At bukas na kung saan nakalayo na ang bagyong Karen, may mga pag-ulan pa rin dito sa may eastern section ng northern at central zone, maging dyan sa may western section at southern Luzon. At sa Mindanao at Visayas, may mga pag-ulan pero pagdating ng hapon, dulot naman yan ng local thunderstorm. Samantala, bukas din inaasahang papasok ng PAR ang isa pang bagyo na may international name na Haima. Namata nito ng pag-asa sa layong 1,615 kilometers dyan sa may silangan ng Visayas. At taglay ng bagyo ngayon, ang lakas ng hangin nasa 105 kilometers per hour, malapit sa gitna at bugsong nasa 130 kilometers per hour. Kumikilos ito pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 17 kilometers per hour. At tatawagin ito sa local name na Bagyong Lawin sa oras na pumasok ito sa may Philippine Area of Responsibility. Maris? Mang Tani, inaasahan po na mamayang madaling araw ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Karen. Pero makakaapekto pa po ba ito sa lagay ng panahon sa ating bansa? At paano rin po makakaapekto naman itong papasok ng ating Philippine Area of Responsibility na si may international name na Haima o tatawaging Lawin? Well, unang-una doon sa tanong mo kung si Karen ay makakaapekto pa, mayroon pang bahagyang epekto yan, Maris, kahit na nakalayo yan dito sa ating bansa. Yung hangin na nanggagaling dito sa Timog Kanluran o pwede nating masabing yung bahagyang habagat na pinalalakas niya, lalo na dito sa may southern Luzon o yung Mimaropa region. Pero habang lumalayo yan, yung mga lugar na inulan niya mula Bicol, Central Luzon at dyan sa may Northern Luzon, asahan mo na yung pagganda ng panahon kasama na yung Eastern Visayas. At pangalawa, ito namang bagyong tatawagin na natin na Lawin dahil inaasahan natin na sa Lunes ay papasok na ito. Mawawala muna, o asahan muna yung mas magandang lagay ng panahon hanggang hindi ito lumalapit dito sa atin. So inaasahan natin na ito ay lalapit ngayong linggo ito, maaaring mga 2 o 3 araw mula ngayon. At paglapit nito, muli na naman, tsaka natin maranasan yung mga ulan na dulot ng sirkulasyon nitong bagyong Haima o pwede nating tawaging Lawin, Maris. Mang Tani, meron na po bang forecast kung gaano kalakas yung posibleng dalang hangin at ulan nitong bagyong Lawin? Sa ngayon kasi, Maris, ito ay isa ng severe tropical storm. Ibig sabihin, may 100 kilometro kada oras ang hangin nito. At kung mapapansin mo, medyo malayo pa yan dito sa atin. So mananatili yan dito sa karagatan, Pacific Ocean, tapos sa Philippine Sea. So kapag ganito ang kondisyon, Maris, napakataas ng posibilidad na lalo pang lumakas itong bagyong Haima habang lumalapit dito sa atin. So ito ay hindi naman sa pero nasasabi natin na posibleng mas malakas pa itong bagyong Haima bago ito tumama sa Luzon kung ikukumpara mo dito sa kadadaan lamang na bagyong Karen. At alam natin, Mang Tani, nasa mga susunod na araw pa natin naasahan yan. Pero alam na ba natin o may impormasyon tayo base sa direksyon na tinatahak nitong bagyong Lawin
kung ano-ano yung mga areas na maaari niyang maapektuhan, kung ito bang mga naapektuhan na ng Bagyong Karen ay ang posible ring tahakin nitong Bagyong Lawin? May posibilidad, Maris, na kung saan dumaan itong si Karen, pwedeng dito rin dumaan itong binabantayan nating bagyo. O kaya naman may posibilidad na dito naman sa Northern Luzon. So ngayon pa lamang ay dapat talaga yung dinaanan ng Bagyong Karen plus itong Northern Luzon, maging itong Southern Luzon na Bicol Region, ito ang dapat na hanggang ngayon ay nakahanda dahil katatapos lamang ng epekto. Ito na naman may isang parating na bagyo. Kaya dapat sa mga susunod na araw ay maging manatili silang nakabantay kung saan talaga papunta itong bagyong to. Pero ang isa sa pinakadelikado, yung buong Luzon, dapat ay maghanda sa papalapit na bagyong si Haima na inaasahan natin na mas malakas pa dito kay Karen. Nako, dapat po talaga tayong maghanda at maging I am ready. Maraming salamat po, Mantani. Si Ginoong Nathaniel Cruz po, ang ating GMA resident meteorologist.